Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon inshallah alamul jin wa syayatin. Sa sumunod na kabanata o sumunod na bahagi na ito na tinatawag na tahdirul arwah. Yung pagtawag sa mga espiritu. Na yung bahagi ng maraming mga modus sa panahon natin ngayon. So madalas na napapakita ito sa mga pelikula at iba't iba pa. So yung tahdirul arwah na ito, sinabi Sheikh rahimahullah, intasyara fi asrina al-qawlu bi tahdiri al-arwah. Lumaganap daw sa panahon natin ngayon yung tinatawag na tahdirul arwah, yung pagtawag sa mga kaluluwa. Yung mga kaluluwa na ito, so, madalas yung modus nila, sasapi daw ito dun sa yung tinatawag nila medium. Tapos magsasalita na yung tao na yun sa ibang boses at mapapansin yun nung kamag-anak na yun nga yung boses nung yumao nilang kamag-anak at iba pang mga kung ano nung ginagawa nila. So ito ay naging naging laganap. Wasaddaka bihadihi alfiriya katirum minalladina yaidduhumun nasu ukala wa ulama. So marami sa mga tao ang naniniwala nga dito. Kahit pa minsan yung mga yung mga matatalino at mga nakapag-aral naman naniniwala sa mga ito. Yung kabilang doon sa mga tao na mga may pinag-aralan naman. Halimbawa yung author nung yung Sherlock Holmes, si Arthur Conan Doyle, yun yung niya, isa sa mga pinagkaabalahan niya, naniniwala siya sa mga ganito. Na pwede mong makausap yung patay, o kaya pwede mong makita yung mga engkanto, pwede mo sila mapicturan, yung mga diwata, ganun sa gubat. So, kahit siya naniniwala, doktor yun doktor ng yun, medisina talaga yun, kumbaga surgeon. Pero naniniwala pa rin siya. Minsan talaga hindi garansya na porke mataas yung pinag-aralan o marami siyang nagawang mga bagay na matalino yung pagkakagawa niya, ay magiging ligtas siya rito sa mga ganitong bagay. Yung mga sabi-sabi, mga pamahiin, nasa gabay talaga ni Allah ang kaligtasan ng tao mula sa mga pagkaligaw na ganito. Pero may yan, di ba? Minsan may tao, engineer, scientist, pero sa dulo ng araw, nakaluhod sa sa rebulto. Doon siya sumasamba. Kaya nga, yung atheism kasi attempt ng tao na i-rationalize, kumbaga yung gamitin talaga ng tao dapat yung talino. Kasi nasobrahan naman yung ng talino, kumbaga yung nagpapakilalang mga atheist. Wa tahdirul arwah al-maz'umu sabiluhu laysa wahidan. So maraming iba't ibang mga paraan na matatawag daw ang mga kaluluwa. Hindi lang isa ang paraan. Faminhu ma huwa kadibun sarah. So, syempre kabilang sa mga ito yung malilinaw na kasinungalingan. Malinaw na niloloko niya yung tao. Pero syempre ang problema kasi rito kaya tinatangkilik ito ng mga tao. Yung marami sa mga tumatangkilik dito desperado o kaya malungkot. Kumbaga siya pinangungunahan siya ng emosyon. So, gusto niya talagang makausap yung magulang niya, tapos yung magulang niya, nagsisisi siya, yung magulang niya, hindi niya inasikaso nung buhay pa. So, gusto niya daw makausap. Hingi siya ng tawad na pinabayaan niya yung nanay niya, tatay niya, namatay na, ganito, ganyan. So, kahit anong gawin nung nagpapanggap na kaya niyang dalhin yung kaluluwa ng magulang niya, tatanggapin niya yun
tatanggapin niya, sasamantalahin niya. Kasi malaking bahagi talaga yung ano eh, yung emosyon ng tao sa kanyang mga desisyon, paraan mag-isip. Kaya napakahalaga talaga ng ano eh, psychology. Kasi tingnan mo yung mga nangi-scam, magaling sila mag-apply ng psychology, mga nangi-scam. Tingnan nyo. Pag-aaralan nila yung profile ng tao. Kapag nakita sila ng matanda, na pensyonado, alam nilang mapera, pero walang asawa, walang pamilya. Lalo na mag-isang nakatira. Yun ang binabantayan ng mga scammer. Tatawagin nila yun. Tatawagan. Tapos, kumbaga, paiibigin nila, akitin nila. Tapos kapag nagkagusto na yun doon sa ginawa nilang pekeng katauhan ng scammer, magpapadala na ng magpapadala ng pera. Kahit dito sa Pilipinas, may mga nangyaring ganyan. Yung huling na balita nun, yung ano eh, matagal-tagal na pala yun, yung mga ilang buwan na rin nakalipas, doktora, mini-message daw siya ni Bongbong, si Bongbong Marcos, tungkol sa investment nila. Nag-invest nga siya. Ikaw ba naman, di mo rin masabi, tanga-tanga ka kasi doktora bakit ka laloko? Pero siguro talaga yung maganda yung pagkakagawa nila ng scam nila. As meron pa matandang babae. Ngayon din nakipagrelasyon sa online. Ayun na, mga nadadali sila. Sa emosyon, kahit hahayagan o feeling mo harap-harapan niloloko ka mapapaniwala ka kapag emosyonal ka. So kabilang daw sa kanila, malinaw na kasinungalingan. Malinaw na kasinungalingan. Yasta'milu fihi o yusta'malu fihi al-iha'u an-nafs. So itong mga kumbaga malinaw na kasinungalingan sa pagtawag doon sa kumbaga sa kaluluwa. Sa bukod pa rito, yung ihaon na nafsi, kumbaga iha, parang wahi, kumbaga yung nagpapakilala na kumbaga siya yung medium kasi ganito siya madalas nangyayari kasi hindi naman talaga natin makikita yung kaluluwa, di ba? So kailangan meron siyang papasukan, kumbaga yung sinasabi ng mga medium. So kailangan papasok sa kanyang kaluluwa. Minsan yung ihaon nafsi, yung sa translation nila dito yung auto-suggestion, kumbaga may mga sinasabi yung medium na paniniwalaan naman nung gusto niyang makausap yung kanyang namatay na mahal sa buhay. O, kahit anong sabihin niya, paniniwalaan na lang niya. Siyempre, madalas kasi mangyayari niyan may tinatawag na Barnum statements. Yung Barnum statement, pinangalan yun kay kay P.T. Barnum, kumbaga scammer talaga yun nung unang panahon. Scammer. Nung bandang huli, nahuli siya ng mga pulis, tapos nagbagong buhay siya. Ngayon ang ginawa na niya, yung mga dulo ng buhay niya, ine-expose niya yung mga paraan na nakakapanloko yung mga scammer. Kaya yung tinatawag na Barnum statement, yun na yung tawag doon sa mga statement na malawak yung kahulugan, pero kapag narinig yung ng tao, magiging feeling niya patungkol yun sa kanya at paniniwalaan niya yun. Doon nagiging parang tama yung marami sa mga hula. Kasi malawakan naman yung mga hula Sasabihin ng manghuhula, magiging maswerte itong taon na ito. Nakatikim ka ng isang beses na swerte. Yun, maalala mo na. Salamat tala. Pasok. Gusto mo, Choco? Yun yung maalala mo. Pero yung mga pagkakataon na pumalpak yung hula niya, hindi mo yun maalala. Sa'yo, Barnum statement yun. So, maaring yung kaluluwa, kumbaga, o yung medium na sinapian ng kaluluwa, magbibigay siya ng iba't ibang mga statement o iba't ibang mga, kaya nila palusutan lahat Halimbawa, dyan na yung kaluluwa, sumapi na sa medium. Tapos, manginginig-ginig pa yun. May mga acting yun, ganun. Okay, himatayin, titirik yung mata. Titirik yung mata. Nakita na kasi ng ganyan Titirik yung mata. Tapos bigla, kuwari walang malay, tapos bigla yung magigising. Sino ka? Ganun yan.
Tapos magsasalita na yung ano, yung ganito na mangyari auto-suggestion. Siya yung magsisimula ng conversation. Siya yung magsisimula ng conversation. Yung medium. Sino ka? Nasaan ako? Nung ginagawa ko rito. Tapos sasabihin ng ano, ako to, si Pedro, yung apo mo. Oh, Lolo Gaspar. O si Alba, si Gaspar yung pangalan. Lolo Gaspar, ako to, si Pedro, yung apo mo. Pedro, ikaw nga yan, naalala kita. O di ngayon si Pedro, bakit tinamahan ni emosyon niya? Naalala ko ng lolo ko. Pedro, ikaw paborito kong apo. O di lalo siyang talaga, tuwag-tuwa si Pedro kasi gusto niyang gusto malaman ni Pedro, nasan yung nilibing na kayamanan? Ikaw yung pinaka-paborito kong apo. Kumusta ka na, Pedro? Tapos, gagawa sila ng paraan eh. Kaya mapapaniwala siya. Ngayon mangyayari, halimbawa, minsan may makulit eh. Lolo, ba't nagbago yung boses mo? Akala ko ba pag sinapian yung medium, kung ano yung boses nung namatay, yun yung magiging boses din niya. Ba't iba yung boses mo? Sabi niya, malamig kasi dito sa libingan. Sinipon na. Patay sinisipon. Malamig dito sa libingan eh, sinipon ako eh. Yan, nagbago yung boses ko. Ano bang kailangan mo? ba't mo in-store mo yung tulog ko? Nga ganun bagay. O ngayon, kapag sasabihin ng di ba? Nasaan ba nakalibing yung yung libingan? Yung libingan, yung kayamanan. O ngayon, hindi alam nung yung sasagutin, ang isasagot, hindi alam ng medium. Sabihin niya, hindi ko pa masasagot ngayon yan. Kailangan ko munang bumalik sa kabilang buhay. Kaya kung bumalik sa kabilang buhay, bukas ko na sasagutin yan. Bumalik ka rito, mag-usap ulit tayo. O di, nawala na yung kaluluwa. Mahimatay na naman yung medium. Mabubuhay naman, nakausap pa ba yung lolo mo? Nakausap pa yung lolo mo? Anong sabi? O ganun ba? Sige, balik ka na lang bukas nga para mag-usap ulit kayo. O di ba bayad ngayon siya 500? Bukas sigurado babalik yun. May 500 ulit yung medium. Puro kalokohan. maraming paraan. Mahalaga yung psychology talaga eh. Mahalaga. Kaya mga scammer, kung yung mga scammer magpapakamatuwid, magiging magaling silang psychologist eh. Yung nga katulad ni P.T. Barnum. Nabasa mo na si Barnum. Hindi nyo pa natalakay. Yung dating scammer yun pero nagbalik loob. Ayan, gumawa siya ng libro tungkol sa pang-i-scam. Maraming paraan. So, yun nga yung merong malinaw na kasinungalingan, tas merong auto-suggestion na handang tanggapin ng tao kasi emotional sila eh. Emotional sila. 'Di ba yung sa Dajjal nga, 'di ba? Kukuha siya ng dalawang engkanto pag bumukain niyang nanay at tatay ng tao. Tas maniniwala na siya na nabuhay yung nanay at tatay niya. At ganyan din, wal mu'athirat al-mukhtalifa. At iba't iba pang mga bagay na merong epekto o impluensya doon sa gustong makausap ang patay. Lagi ko nababanggit yung malaki talagang kinalaman dito nung nakikipag-usap sa patay. Kasi kung hindi siya magpapaloko, hindi naman siya maloloko eh. Siya yung gusto niyang maloko siya. Gusto niyang makausap yung patay na alam niyang, maring hindi nga niya alam kasi kuffar, di ba? Hindi niya alam na hindi pala talaga makakausap yung patay. Pero nakahanda siya eh. Magbabayad ka kada session doon sa medium. Kada session. 500, sabihin 500, baka 1,000 pa yun. Kasi si Madam Auring may kabit. Kailangan niyang sustentuhan. So, singil niya ngayon, 100 na. O ano pang singil niya. O ngayon, bumalik na naman yung tao, di ba? Bumalik na naman yung kinabukasan. Pedro, dito ka na naman pala. Ano bang kailangan mo? Hindi ko pa masasagot talaga yan eh. Balik ka na lang sa 1 linggo. Kasi yung ginagawa pala nung medium, nagre-research. Meron kayang posibilidad na may nilibing talaga na kayamanan.
Nire-research niya yun. Tapos yung iba't iba pang mga bagay-bagay. Lalo na ngayon, may Google na. May internet. Mas madali nang malaman yung mga bagay-bagay. Boy, medium. Oh, Pedro, kumusta ka na? Alam ko, kababalik mo lang galing Hong Kong, namasyal ka dun kasama yung pamilya mo. Oh, talaga lolo, paano mo nalaman? Nakikita ko mga nangyayari, Pedro, sa mundo ng mga kaluluwa. Naobserbahan ko. Eh di lalo maniniwala yung gago. Gusto magpaloko. Maraming sabihan nila kung yun nga, kung wala talagang gabay, wala. Maghahalo-halo na yung mga tao. So yun nga, mu'athiratul mukhtalifa, mga bagay-bagay na nakaka-impluwensya sa tao. Hindi nga lang yung pananalita Di pating acting. At minsan, syempre yung loob ng kwarto nung medium, meron pa yung mga special effects. May mga tumutunog-tunog doon na may kababalaghan yung tunog, hindi may paliwanag. May kumakalansing, may umuugong. Tapos mamaya may hangin. May hangin na bubuga, tapos may usok pa. Yung iba, yung bongga talaga, may usok-usok pa yun. Usually ginagawa yun, di ba, minsan pinapakita sa mga pelikula, nakapikit sila. Tapos madilim. Hindi nga makikita nung yung mga nangyayari. Pakiramdam niya, may nararamdaman siya malamig. Kasi, i-associate niya na yun sa pagdating ng kaluluwa. May mararamdaman na siyang malamig. Tapos may mararamdaman na siyang yung kung ano nung kababalaghan. Hindi niya makita kasi madilim, kandila lang yun nandun. Maraming paraan para maimpluwensyahan yung tao. So yung mu'athirat mukhtalifa wal hilul ilmiya. Yung iba't iba pang mga kumbaga pakana, mga palabas para mapaniwala yung tao. Wa minhum ma huwa istikdamun lil jinni wasyayatin. Pero syempre, maaring mangyayari din na yung medium na yun na nagpapakilala na may kakayanan na makipag-usap sa mga patay o kaya sasapi sa kanya yung patay. May talaga siya, may sabwatan sa mga demonyo at iba pang mga engkanto. Meron siyang sabwatan na nakikipag-usap talaga siya sa kanila. Kasi doon sa Tahdirul Arwah, ito kumbaga bukod nga doon sa yung pinaka-common kasi dito yung pagsapi. Pero meron ka rin makikitang sila Ed Kaluwag, mga paranormal expert, nagpapakilalang paranormal expert. Hindi naman sumasapi sa kanila yung kaluluwa, pero nakikipag-usap sila doon sa kaluluwa. Bayan may yung minsan may episode si hindi ko alam, Jessica Soho rin ba yun? Grupo sila ng mga paranormal expert. Pinuntahan nila yung Manila Film Center, alam niyo yun? Yung sinasabi nila pinatayo ni Imelda tapos minamadali niya. Gumuho yung forma ng buhos, dami na tabunan. Pinatabunan na lang daw din yun. Paliwanag pa nga nila, kaya raw mataas yun. Mataas yun kasi akit ka pa ng hagdan paakyat dun Yun yung tinabunan talaga. Marami raw construction worker na matay. May mga nagbumulto daw dun. So ngayon meron dun napanood ko, yung paranormal expert. Hindi naman sumapi sa kanya yung kaluluwa, pero kinakausap niya. Tapos sabi niya, nandito sila, nararamdaman ko. Mga ganun pa namang ganung mga pananalita, may epekto yun Ito na nga yung auto-suggestion, natalakay niyo yun. Auto-suggestion. Kumbaga, sinasuggest lang sa yung isang bagay, pero paniniwalaan mo agad. Mararamdaman mo agad. Mga bata naglalakad sa gabi, kalsada. Yung isa, nagbiro. Uy, yun, may manananggal. O lahat naman yung kikilabutan bigla yun, tapos magtatakbuhan, magtitilian na yun. Yun, ganun yun. Ganun lang kabilis yun umepekto, tumalab. So yung isa sa kanila, sasabihin lang ng isa sa kanila, nandito na sila, nararamdaman ko. Nararamdaman nyo rin ba yung malamig na hangin? Ngayon ikaw, kasi ang
ang natural sa mga tao yung yung conformity bias. So para hindi ka magiging kakaiba, oo ka na lang. Kahit hindi mo naman nararamdaman talaga, oo nga, parang meron nga. Doon sa sinabi mo sa sarili mo na parang meron, sinuggest sa'yo kanina, hindi tumalab. Parang lang. Ngayon, ikaw na ang nagsasuggest sa sarili mo na meron nga. Naramdaman mo nga may malamig na hangin. Naninindig na yung balahibo mo. Weirdo pa naman yung, yung babae nyo na kasama na nakikipag-usap sa mga kaluluwa. Andito na sila. Tapos magaling siyang magaling siyang magsalita. Nararamdaman ko ng presensya nila. May kwento kumbaga, may narrative technique yung pagkukwento nila. Hindi lang basta-bastang sinasabi lang. Nandito sila. Malungkot sila. Dahil sa kawalang katarungan na nangyari sa kanila. Isa lang ang sigaw nila para matahimik sila, katarungan. Mga ganito, ganyan. Ngayon ikaw, maniniwala ka na rin doon sa nakikipag-usap sa kaluluwa. So pwedeng mangyayari talaga ito sa iba't ibang mga kaparaanan. So yung mga nabanggit ko kanina, yun na yung mga paraan na, kumbaga malinaw na panloloko. Pero meron talaga mga kaparaanan na talagang yung engkanto naman yung nanloloko. Meron talagang demonyo na kaharap sila o kausap. Meron silang boses na maririnig, yung katulad na nabanggit natin nung nakaraan. O kaya, yung pagagalawin niya isang bagay. Baka sa yung Spirit of the Glass. Subukan mo na yun. Spirit of the Glass. Merong baso, tas may Ouija board talaga yung tawag doon, Ouija board. Yung ginawa na nilang mainstream na paraan ng pakikipag-usap sa mga patay. Hindi, isa pa palang paraan na pakikipag-usap sa mga patay yun. Oh. Madalas siya pinapakita sa mga horror na na pelikula Halimbawa may may baso. Ano ba tayong baso? Ito lang. Ayan kakausapin yung kaluluwa na nandito. Andun yung mga daliri nila magkakaano yun Yung kaluluwa na nandito. Magparamdam ka sa amin, gusto ka namin makausap. Pwede ka ba namin makausap? Ang bukod doon sa mga letter, A, B, C, D, E, F, G, may number pa nga yung iba. Yes or no. Pupunta yun. So kayo, wala kayo, ang pagkakaintindi ninyo, walang gumagalaw sa baso. Pero merong isa sa inyo si Raulo. Inahatak niya yun talaga. Papuntahin niya yun dun. Yes. Pwede raw. Pwede. Ikaw, tanungin natin, anong pangalan mo? Yung kausap po Pedro. Kausap niyong kaluluwa, pakilala Pedro. So yung gagong kasama niyo, hihilain niya yun. P. Tapos E. D. Pedro, taga saan ka? Nakukulitan na yung kasama niyong gago kasi gusto lang naman niya matakot Napapagod na siya kakatulak doon sa baso Sabihin niya lang niya no, ayaw niyang sumagot. Kasi napapagod na siya kakatulak doon sa baso. Maraming kalokohan doon sa pakikipag-usap sa mga patay. Pero nagpapakilalang patay kasi hindi naman talaga natin makakausap yung patay Pero ito na talaga yung mas mapanganib yung yung paraan ng pakikipag-usap sa pamagitan ng mga demonyo. Yung mga karagdagang detalye pa ay matatalakay pa natin na next week na inshallah. Kasi ito kumbaga medyo malalim yung pagtalakay dito kasi marami talaga itong naloloko. Marami silang naloloko. So tinanan nyo na lang yung sample natin kanina, di ba? Kung kada session 500. Kada session 500. Gusto makausap ni Pedro yung Lolo Gaspar niya. Kung 5 beses sila nag-usap, 2.5 yun. 2.5 ng 2.5 yun. Tapos uma-absent pa siya sa trabaho niya para lang mapunta dun sa medium, dun sa manghuhula. Napakalaking kawalang katarungan talaga. Kaya mainam na natatalakay mga ito. Dito alhamdulillah nang sa gayon ay ma-expose natin inshallah. Magandang trabahong gawin mo. Expose mo yung mga ganito. Na sabi mo sa psychology, walang ganyan. O ginagamit nila sa mga psychological na mga technique. Pero mga puro yan, panlilin lang. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.